Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, chapter 22, verse 6. The book of Proverbs, chapter 22, verse 6. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Protect your children. So, bilang mga parents po, isa sa ating mga kinatatakutan ay yung lumaki yung ating mga anak na ang buhay nila ay hindi maging maganda at mapahamak. Ano po? Pero alam niyo po, sa Biblia may paraan para yung ating mga anak ay protektahan po natin at matulungan natin sila na sila po ay magkaroon ng tamang panuntunan sa buhay upang hindi sila matulad sa henerasyong meron po tayo ngayon. Ngayon, isa po sa mga bagay na alam ko pinangangambahan po ng maraming magulang, pagka someday maihalubilo yung kanilang mga anak dito sa mga tao na walang pananampalataya o walang takot sa Diyos, matulad yung kanilang mga anak sa mga ganitong uri ng tao. Pero alam niyo po, maiiwasan po natin yan kung susundin natin yung sinasabi ng Biblia dito po sa Kawikaan, chapter 22, verse 6 na hanggat bata pa lamang, turuan na natin yung ating mga anak ng tamang pagsunod sa salita ng Diyos, yung daan na lalakaran nila upang di sila mapahama kasi nakakatakot nga po talaga ang kalagayan ng mundo natin ngayon. Para magkaroon po kayo ng idea, basahin natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Ang sabi dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring makadiyos ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So ito po yung kalagayan ng mundo natin ngayon. Ano po, isipin po ninyo, inosente yung inyong mga anak tapos ma-expose sa ganitong uri ng mga tao. Andoon nga po talaga yung pangamba natin na sila po ay maimpluwensyahan at makurap nitong henerasyon na ito. Pero ang Biblia po, kung susundin natin, mula pa lamang sa pagkabata, pwede na natin silang turuan. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ito po yung karanasan ni Timoteo, na binabanggit ni Apostle Paul. Sabi diyan, mula pa sa pagkabata ay alam mo ang banal na kasulatan at nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So pansinin niyo, no, si Timoteo pala, simula pa pagkabata, alam niya na yung kasulatan, yung salita ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat po sa Bible kasi hindi po aksidente na meron kayong Biblia sa inyong tahanan ngayon. Yan pala ang gagamitin ng Panginoon para turuan natin ang ating mga anak. At si Timoteo, lumaki siya sa pamamagitan po ng katuruan ng Biblia, na itinuturo ng kanyang mga magulang. Sino-sino po yung nagturo sa kanya? Binabanggit po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola, si Loida, at ng iyong ina na si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Kita ninyo, si Timoteo pala lumaki sa patnubay ng kanyang mga magulang, nung kanyang lola at nung kanyang ina. Kaya tinaglay niya yung pananampalataya. Alam ko may naiisip kayo, iisipin ninyo, Pastor, dapat di ba isang tao ma-born again para maunawaan niya ang katotohanan ng salita ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, ang Biblia po, nagwo-work po yan kahit hindi ka pa born again. Kung ikaw ay matuturuan ng maaga, mas maganda, lalo na yung mga bata, kung mai-expose po sila sa salita ng Diyos ng mas maaga, yan na ang gagabay sa kanila para sila ay
maligtas. Ganun po ang nangyari kay Timoteo. Bago pa siya ma-born again, nagabayan na siya ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, naalala ko yung paghahalin tulad na natutunan ko sa isang mga ngaral eh. Sabi sa Psalm 127 verse 4, ang mga anak daw po natin ay katulad ng palaso sa kamay ng isang kawal. Hindi aksidente na ang mga anak natin inihalin tulad po sa palaso na kasi pagkatabingi nga naman pala yung palaso, pupunta yun sa maling direksyon. Pero kung diretso yung palaso, pag binitiwan mo yan, pupunta yan sa tamang direksyon. Ganun po ang pagpapalaki ng bata. Sa simula pa lamang, huhubugin na natin sila sa tama. Kaya totoo po yung sinasabi ng Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ganun po ang kahalagahan ng mga tungkulin nating mga magulang. Ano po, kailangan gabayan natin, protektahan natin yung ating mga anak. Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at sa katuruan ng Panginoon. Yun naman pala, malinaw. Tuturuan natin sila sa pamamagitan ng katuruan ng Panginoon. Hindi po yung sarili nating alam. Kasi marami tayong mga natutunang mali nung araw eh. Yung iba nga sa atin, napalaki ng mali ng ating mga magulang. Ngayon, alam na natin ang Biblia, yun ang ituro natin sa ating mga anak. Kasi sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Effective po ang Biblia. Tandaan niyo po, yan po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Tayo, papalya tayo bilang mga magulang, magkakamali tayo. Pero ang salita ng Diyos, hindi magkakamali po yan. Kaya yan ang ituro natin sa ating mga anak. So, practical advice, unang-una, dapat po maging maganda tayong ehemplo sa ating mga anak. Kasi yung mga anak natin, naghahanap po yan ng modelo. Na po tayo, yung unang-una nilang nakikita. Pangalawa, start them young. Turuan natin sila habang bata pa. Minsan, meron akong magulang na narinig. Sabi niya, hayaan mo, pastor, pagdating ng araw, papadala ko yan sa youth camp. Naku po, huli na po yun pag pinadala nyo sa youth camp. Pag matigas na ang ulo nun, mahihirapan na kayo. Sa bahay pa lang, hanggat maliit pa lamang, hanggat nakakaunawa na yung bata, sa murang edad, turuan nyo na. Ganun po ang pagpapalaki sa anak. Turuan ninyo, huwag nyo hahayaan na yung inyong mga anak ay lalaki ng matigas ang ulo, susuwayin kayo, ano po, maging magulang kayo sa inyong mga anak. Ano po, at balansihin po ninyo yung love and discipline. Iparamdam ninyo muna na mahal ninyo sila. Ano po, kung magdidisiplin naman kayo, maiintindihan kayo ng inyong mga anak. Okay? So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po at muli ang dalangin ko sa bawat pamilya, protektahan mo sila, lalo na yung mga bata, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, itong henerasyon na ito ay napakakurap at marami sa amin ang nangangamba kung anong magiging kahinatnan ng buhay ng aming mga anak. Pero naniniwala kami sa sinasabi ng iyong salita sa Proverbs 22 verse 6 kung magagabayan namin ang aming mga anak sa murang edad, sila po ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Iiwas mo sila sa kalikuan at kasamaan na mayroon sa mundong ito at tataglayin nila yung pananampalatayang totoo upang sila ay makapamuhay ng matuwid. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.